Hi guys, sa channel na ito ay nagbibigay tayo ng mga massage tips or healthy tips or anything about health guys. So, hindi ako isang dalubhasa, isa akong massage therapist, licensed massage therapist, and baka makatulong sa inyo. So, don't forget to like and subscribe sa akin channel. Welcome! Hi guys! As a licensed massage therapist, isi-share ko po sa inyo kung yang nararamdaman niyo ba is pa papunta na ba sa stroke na may tendency na ba na ma-stroke kayo? Sorry kung medyo nabubulol ako. Um, Unang-una guys, napapansin ko guys sa mga, um, naging, pasyente ko yung ma malapit silang ma-mild stroke is napapansin ko guys is unang-una dito sa neck, dito sa leeg na part, ayan. Medyo masakit 'yan guys, or hindi masakit, mahirapan kang lumingon kasi parang parang yung ugat, ah, parang dito na part is barado. At saka second is dito sa likuran guys, kapain niyo guys kung dito sa likuran is, um, ano na ba, matigas. Meron na yang ano, meron ng, ah, tendency na baka mild stroke kayo. So, anong gagawin niyo guys 'pag nakakaramdam na kayo ng ganyan? Para sa akin guys, hindi naman dapat is palagi nating isipin na trabaho-trabaho lang tayo guys. Kailangan din natin ng massage para ma-relax yung lalong-lalo na dito guys 'pag nararamdaman niyo ng masakit dito sa balikat, papunta dito sa kamay, nangangawit, ayan, may tendency guys na ma-mild stroke kayo guys. So, kung may pera, punta agad sa massage, ipa-massage niyo dito guys. Madaming benefits kasi ang massage guys para sa akin guys. Unang-una guys, kung ikaw hindi nakakatulog ng maayos, ang benefits ng massage guys is nakakapag-relax siya ng ating utak, nakaka-improve siya ng ating sleep pattern, and then yung ating dugo guys is maganda yung flow. At yung mga baradong ugat guys is natutulungan natutulungan ng massage na yung flow ng ating dugo is dire-diretso. Kasi effleurage, 'pag effleurage yung papunta towards the heart, nakakatulong yun para mag-open ng mga valve, para yung oxygen is tuloy-tuloy ang daloy papunta sa ating heart. So, maganda talaga kung may panahon kayong pumunta sa massage, area or parlor or spa para makapag-relax guys. Hindi hindi puwedeng, lahat is daanin na lang natin sa trabaho-trabaho. Kailangan din natin ng pahinga, relaxation, and 'pag nakakaramdam na kayo ng ano guys, yun nga, medyo nagnanumb na yung mga kamay niyo, ayan, matutulungan kayo ng massage guys. Makakatulong ang massage guys para, katulad ko, may isa akong pasyente na isa siyang parlorista. Tapos nakakaramdam na yung, ah, yung plancha sa buhok nabitawan niya na, and then parang hindi niya na maigalaw yung kamay niya. So, ang napansin ko guys, yung dito sa back part niya, dito, ah, matigas na siya guys. And then, kasi ito yung lagi niyang
ginagamit sa trabaho niya. So, ito yung part na medyo affected na. So, ito yung part na minasage ko. So, hindi natuloy yung mild stroke niya. Kasi yung trabaho niya is parlor eh. So, importante sa kanya yung kamay. So, dito yung kapain nyo, guys. Kasi pag matigas na dito, guys, pumupunta yan sa liig. Nakukonect yan sa liig. Kaya feeling natin, hindi na tayo makalingon. Yan, guys. May tendency na ma-stroke ka talaga kayo. So, anong gagawin nyo? Pwede kayong pumunta sa massage. Magpa-massage kayo ng kahit isang session lang isang buwan or isang session every once a week. Para naman is ma-relax yung nyo, and then yung dugo nyo dumaloy ng maganda, yung hangin pumunta sa heart natin. Nakakatulong yung massage, guys. Yun lang ang suggestion ko as a massage therapist. So, wag kayong ah, kung nababahala kayo kasi may trabaho pa kayo bukas, hindi kayo makakapag-massage, makakapunta sa massage kasi ayaw yung mabasa pag pupunta kayo ng trabaho, hindi yun problema, guys. Kasi, pag sabihin natin 8 hours yan, guys, pwede na kayong maligo ng malamig na tubig. So, walang problema, guys. Or kung hindi niyo naman gustong pumunta sa massage therapist, pumunta kayo sa doktor. Yun lang naman is unang lunas lang naman yung massage eh, para ma-relieve yung stress natin, and then ma-ease yung pain na dinadama natin or nararamdaman natin. At pag medyo um, dito nga sa neck part nyo, guys, dito kumukonekta na talaga dito dito sa tenga, hanggang sa ulo, parang dito, naninigas, kumukonekta na dito sa, ayan, malalaman nyo na parang dun talaga. Lalo na kung ikaw ay mataas yung BP mo. Pero sa massage, guys, hindi ka pwedeng i-hard massage pag mataas yung BP mo. Before ka pumunta ng massage is dapat magpa-BP ka muna, and then kung high blood ka, uminom ka ng maintenance mo bago ka pumunta sa massage. Kasi yung yung massage kasi like if Florage or Swedish, yun yung nagkaka-improve ng blood flow, blood circulation natin. So kung pupunta ka ng massage tapos high blood ka, and then ah mag-improve pa yung blood flow mo, so may tendency na mas tataas pa yung dugo mo. So, dapat pag pumunta ka ng massage is dapat nakainom ka ng maintenance, and then make sure your BP na hindi siya mataas. So, yun lang, guys. Pwede kayong magpa-advise sa doktor before kayo pumunta ng massage. Kasi pag sabihin natin, pumunta ka ng doktor kasi masakit yung likod mo, ang sasabihin din naman ng doktor is baka pwede kang pumunta sa massage, or yung ibang doktor naniniwala sila na puwedeng gumaling ka sa massage. And then sabihin niyo kung may high blood kayo para malaman ng doktor kung anong ibibigay na gamot sa inyo, and then puwede na kayong kung meron mang advice ang doktor kung puwede kayong magpa-massage. So yun lang, guys, yun lang ang masasabi ko as a licensed massage therapist. Ito yung ma-a-advice ko sa, 'pag nararamdaman niyo na parang papunta na kayo sa stroke. Yun lang. Thank you, and don't forget to like and subscribe sa aking channel.